Paano ba gawin itong carbonized rice hull o CHR na napakaganda para sa ating mga halaman, pangkondisyon ng lupa at marami pang iba? Yan ay papakita namin sa inyo ngayon. For today's vlog, pakita ko po sa inyo yung paggawa ng carbonized rice hull. Ito po yung balat ng palay. Nahihingi lang po namin ito sa mga mulihan sa paggilingan ng palay. Dalawang sako po yung gagamitin ko. Isang malaking sako, isang maliit. Subalit sa kalahating sako po yan. Dito ko po lulutuin. Ibuhos lang po natin ito dito. Ito po yung magiging carbonizer ko. Ito po yung gagamitin natin. Ilagay po natin sa gitna. Lagyan po natin ng apoy sa gitna. So parang uulingin po natin yan, or uulingin po talaga natin yan. Gawin po natin carbonize. Ito po yung magiging igniter. And then yan po, iwan na po muna natin. Maya maya po bisitahin natin yan after 30 minutes. Kapag nakikita nyo po na nangingitim na po yung palibot, tatakpan lang po ninyo. Yan po. Kung gagawa kayo nito, dapat malayo sa kabahayan. Kasi mausok po yan. Tulad po yan. Nasa 1.5 oras na po ito. So ngayon po makikita po ninyo, maitim na po yung palibot niya. Takpan po natin yan. Para magpantay po yung pagkakaluto niya. Takpan po natin. Yan, tinakpan ko lang po yung mga itim-itim na. Sana magawa pa din po yung carbonized rice hull ko. Kasi bigla pong umulan. Tinakpan ko lang po ng yero. Hindi pa tumitigil yung ulan. So dapat ngayon, yan mahalo-halo natin. So hopefully, tumigil na po yung ulan para hindi maabo yung ginagawa natin na carbonized rice hull. Yun lang po yung delikado dyan. Kapag nasobrahan po yan ang luto yan, magiging po yan abo. Wala po tayong makapakinabangan dyan. Pinatsagaan ni Liam Farmboy. Kasi pag hindi hinalo, masasayang, maaabo pag pag pinabayaan lang na Kaya papaulan. Ito na po yung resulta sa ginagawa namin na carbonized rice hull. 4 na oras po yung inabot. Akala ko po ay hindi maluluto, gawa ng umulan pong masyado. Ito po, mainit pa po itong masyado. So ang magagawin po natin ito, bubuhusan po natin ng tubig para matigil na po yung pagluto sa kanya. Ito pong carbonized rice hull, napakaganda po ito para sa ating mga halaman. Pinapaganda po niyo yung kondisyon ng lupa. And then, binabawasan din po niyo yung pagka-acidity ng lupa. Pero po, hindi po yung pinaka-purpose namin kaya po kami gumawa nito. Ang pinaka-purpose po namin ito, susubukan ko pong gumawa ng briquettes. Gamit po itong IPA o carbonized rice hull. Yung iba po nito, ilagay ko sa halaman. Yung iba po gagawin kong briquettes. Ito na po yung naging resulta. Ilalagay ko po yung iba sa halaman. And tulad po na sabi ko po, yung iba po nito gagawin ko pong briquettes. So ganoon lang po ang paggawa ng carbonized rice hull. Sana po makatulong. Bye bye.